Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Elena. At bago ko simulan ang aking kwento, nais ko lang sabihin, salamat sa pakikinig. Ang mga sasabihin ko po ay mahirap, masakit, pero kailangang marinig. May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, hindi ka dadalawin ng antok. Ang isip mo ay pabalik-balik sa isang eksena. Isang sandali na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Sa akin, ang sandaling iyon ay hindi dumating sa isang malakas na sigawan o sa isang basag na pinggan. Dumating ito sa isang mahinang tunog, isang pamilyar na buzz, buzz, buzz. Ang cellphone ng manugang kong si Isabel, naiwan niya sa ibabaw ng aming lumang aparador. Kaalis lang niya noon matapos ang kanyang lingguhang pagbisita. Isang pagbisita na sa paglipas ng panahon ay parang naging isang obligasyon na lang kaysa sa tunay na pagmamalasakit. Para akong isang multo sa sarili kong pamamahay, isang matandang ina na kailangang kumustahin para lang masabi na natupad na nila ang kanilang tungkulin. Ngunit ng hapong iyon, ang cellphone na iyon ay hindi lang isang bagay na naiwan. Ito pala ang magiging martilyo na dudurog sa pundasyon ng aming pamilya. Nang umilaw ang screen, halos tumigil ang paghinga ko. Ang litrato sa screen, hindi litrato ni Isabel. Hindi rin litrato ng anak kong si Marco o ng apo kong si Leo. Ang litrato ay sa yumaong asawa ko, si Arturo. 5 taon na siyang wala. 5 taon na puno ng pangungulila. Araw-araw, 2 tasa pa rin ng kapeng barako ang tinitimpla ko. Isang para sa akin at isang para sa alala niya. Ngunit ang Arturo sa litratong iyon, hindi siya ang Arturo na naaalala ko sa mga huling taon niya. Ang ngiti niya, mas masaya, mas bata, mas buhay. At sa ilalim ng kanyang litrato, may mensahe. Isang mensaheng hindi para sa akin. Isang mensaheng galing sa isang numerong hindi pamilyar. Pero ang mga salita, para bang sinaksak ang puso ko. Tubanua Roy Gyo Kunhe, Anjang Jem Tung Fut Jejuoch Om Em. Martes na naman sa dating oras. Binibilang ko ang bawat minuto para mayakap ka. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit sa isip ko. Ang aking asawa na 5 taon nang nasa kabilang buhay at ang asawa ng sarili kong anak, ang aking manugang, ang hiya, ang kahihiyan. Hindi ito yung tipo na isinisigaw sa kalye. Ito yung kahihiyan na gumagapang sa loob mo. Yung pakiramdam na ginawa kang tanga sa sarili mong tahanan. Yung pagtataksil na nanggaling sa taong tinuring mo ng parang sarili mong anak. Iyon ang pinakamasakit. Iyon ang sampal na hindi mo makakalimutan. Isang kasalanang walang kapatawaran. Isang sukdulang walang utang na loob. Naging ilaw ako ng tahanan sa loob ng 47 taon. Kasama ko si Arturo na itinaguyod ang aming farm dito sa Batangas. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bawat puno sa aming lupain, may kwento ng aming pinagsamahan. Simple lang ang buhay namin pero masaya. Pinalaki namin si Marco na may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Nang dumating si Isabel sa buhay niya, tinanggap ko siya ng buong puso. Itinuring ko siyang tunay na anak na babae, hindi manugang. Itinuro ko sa kanya ang mga sikretong resipe ng aming pamilya. Ako ang kasama niya noong ipinagbubuntis niya si Leo. Ang kaligayahan ng aking anak ay kaligayahan ko rin. At inakala ko na ganun din siya sa amin. Pero habang binabasa ko ang sunod-sunod na mensahe sa cellphone na iyon, lahat ng magagandang alaala ay nabahira ng lason. Ang mga huling taon ni Arturo, palagi siyang iritable, malayo ang isip. Akala ko dala lang ng kanyang sakit sa puso. Akala ko pagod na siya. Hindi ko alam na ang puso at isip niya pala ay nasa iba na. Nasa asawa ng sarili naming anak. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang pag-aaruga sa kanya nung nanghihina na siya. Ang pagiging nag-iisa ko matapos siyang pumanaw. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Habang ako'y nagluluksa, sila pala ay nagpapatuloy. Habang ako'y niyayakap ang anino ng kahapon, sila pala ay gumagawa ng bagong alaala sa ibabaw ng aming pighati. Wala silang pakialam. Para sa kanila ako ay isang matanda na lang na naiwan, isang piraso ng nakaraan na kailangan na lang tiisin.
Ngunit hindi nila alam na ang matandang ito, ang biyudang ito, ay may isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa bawat mensaheng nababasa ko, sa bawat litratong nakikita ko na kuha mismo dito sa aming bakuran, sa aming beranda, unti-unting namamatay ang lungkot sa puso ko. At ang pumapalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, isang determinasyon, ang Elenang biyuda, ang Elenang umiiyak tuwing umaga habang nagtitimpla ng kape para sa dalawa, ay namatay na rin ng hapong iyon. Ang pumalit sa kanya ay ibang klase. Ang cellphone na nahawak ko, ito ang naging aking lihim na yaman. Ito ang aking trump card. Ang bawat salita, bawat petsa, bawat litrato, ito ang magiging bala ko. Inakala nila na ako ay isang mahinang pawn sa kanilang laro, isang matandang reyna na na-checkmate na. Pero hindi nila alam na ang reynang akala nila'y talunan na, ay siya palang magiging mga ngaso. Isinara ko ang cellphone. Itinago ko ito sa isang lugar na hindi nila mahahanap. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na ako umiyak. Sa halip, nagsimula akong magplano. Ang gagawin ko ay hindi lamang para sa aking sarili. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ako bababa sa kanilang level. Ito ay para sa aking anak na si Marco, na nabubuhay sa isang kasinungalingan. Ito ay para sa aking apo na si Leo, na karapat dapat lumaki sa isang tahanang puno ng katotohanan. At ito ay para sa aking dangal. Ang dangal ng isang asawa, ng isang ina, at ng aming pamilya. Ang dangal na kanilang sinira at tinapakan. Hindi ako mananahimik. Hindi ako magkukunwaring walang nangyari. Haalamin ko ang lahat, bawat sekreto, bawat kasinungalingan, at sa tamang panahon, ilalabas ko ang lahat ng ito sa liwanag. Hindi para manakit, kundi para magbigay ng hustisya. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na maikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Kung bibigyan pa sila ng pagkakataon, gusto nila akong maging isang anino, isang boses na walang nakakarinig. Ngayon, babawiin ko ang lahat, hindi lang ang aking kapayapaan, kundi ang karangalan ng pangalang Sullivan. Iyan po, iyan ang simula ng lahat. Ang simula ng isang laban na hindi ko inakalang darating sa aking katandaan. Kung naranasan niyo na pong maging dayuhan sa sarili ninyong tahanan, o kung naramdaman ninyo na po ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan ninyo, paki-like at share po ng video na ito, at sana po ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako, at sabihin niyo na rin po, saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, dahil minsan, sa pakikinig sa kwento ng iba, doon natin napagtatanto na hindi pala tayo nag-iisa. Nang umalis si Isabel, parang isang mabigat na kumot ng katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ngunit hindi ito ang katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bumubulong na tanong at mga kasagutang ayaw kong marinig. Hawak-hawak ko pa rin ang kanyang cellphone na ngayon ay parang isang mainit na bakal sa aking mga kamay. Bawat segundo na hawak ko ito, parang lalo akong napapaso sa mga lihim na nakatago sa loob. Ang una kong naramdaman ay galit. Galit sa aking yumaong asawa, si Arturo. Paano niya nagawa ito sa akin? Sa amin? Sa loob ng 47 taon, inakala kong kilala ko siya. Ngunit ang Arturo sa mga mensaheng iyon ay isang estranghero, isang lalaking puno ng pagnanasa at kasinungalingan. Pero habang tumatagal, ang galit ko ay napalitan ng isang mas malamig na pakiramdam. Takot. Dahil may isang bagay na hindi tumutugma. Napansin ko ang mga petsa ng pinakabagong mensahe. Ang mensahe na may kasamang litrato ni Arturo ay ipinadala kaninang umaga lang. Kaninang umaga lang. Paanong nangyari iyon? Paanong makakapagpadala ng mensahe ang isang taong 5 taon nang nasa hukay? Ang isip ko ay nagsimulang maghanap ng paliwanag. Baka naman, ito ay isang lumang mensahe na muling ipinadala. O baka isang uri ng paalala sa kalendaryo, ngunit hindi. Ang mensahe ay malinaw, real time, galing sa isang aktibong numero.
May isang tao sa likod nito. Isang taong buhay. Isang taong ginagamit ang mukha ng aking asawa para itago ang sarili niyang pagkatao. Sino at bakit? Ang tanong na iyan ang nagtulak sa akin na magpatuloy sa pagbabasa, kahit pa ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa aking puso. Nag-scroll ako pataas, pabalik sa mga nakaraang buwan, sa mga nakaraang taon. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang usapan. Noong nabubuhay pa si Arturo, ang mga mensahe ay puno ng pag-iingat, puno ng mga plano kung paano sila magkikita nang hindi nahuhuli. Mag-ingat ka, sabi sa isang mensahe ni Arturo. Baka maghinala si Elena. Ang pangalan ko. Ang pangalan ko na nakasulat sa gitna ng kanilang kataksilan. Parang dinurog ang puso ko. Ngunit nang pumanaw si Arturo, doon nagbago ang lahat. Humigit kumulang 2 buwan matapos ang kanyang libing, isang bagong serye ng mga mensahe ang nagsimula. Galing sa parehong contact name na nakapangalan lang bilang A. Pero iba na ang tono. Mas mayabang, mas agresibo. Ang kode cho emoy tumaong ay kongte, sabi sa isang mensahe. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng hindi niya naibigay. Ang trehon, manhon, basikong, chet boem. Mas bata ako, mas malakas. At hindi kita iiwanang mamatay. Ang mga salitang iyon, puno ng kalupitan. Para bang ang kamatayan ni Arturo ay isang abala lamang, isang hadlang na sa wakas ay naalis na sa kanilang daan. Sino ang taong ito na kayang magsabi ng ganito? Sino itong taong walang respeto sa alaala ng aking asawa at walang pakialam sa sakit na idudulot niya? Sinimulan kong halughugin ang aking isipan. Sinong A sa aming buhay? Sinong A ang malapit sa aming pamilya? Sinong A ang may ganitong klase ng galit at pagnanasa? Ang aking isip ay napunta sa mga kaibigan ni Arturo, sa kanyang mga kasosyo sa negosyo sa farm. Ngunit walang tumutugma. Hanggang sa may nakita akong isang lumang mensahe. Isang mensahe mula kay Arturo mismo, 3 taon na ang nakalipas. Isang mensahe na noong una ay hindi ko pinansin. Anton keeps asking questions, sabi sa text. Si Anton, tanong ng tanong. I think he's following me. We need to be more careful. Sa tingin ko sinusundan niya ako. Kailangan nating mag-ingat, Anton. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Anton, ang anak ng yumaong kapatid ni Arturo na si Ramon. Ang aming pamangkin, ang pamangkin na tumulong sa amin noong namatay ang kanyang ama. Ang pamangkin na palaging nakangiti, palaging magalang, palaging handang tumulong. Ang pamangkin na asawa ng sarili kong anak. At ang asawa ng aking manugang. Siya. Siya pala ang ahas sa aming pamilya. Hindi lang pala isa, kundi 2 sila. Ang pagtataksil ay hindi lang pala sa pagitan ng aking asawa at manugang. Ito pala ay isang komplikadong tatsulok na naging isang masalimot na kwadrado. Ang sakit. Ang sakit ay dumoble. Ang bigat sa aking dibdib ay parang lalong bumigat. Ang pagtataksil na akala ko ay natapos na sa pagkamatay ng aking asawa ay nagpatuloy pa pala. At ang taong nagpatuloy nito ay dugo ng aming dugo. Isang taong tinuring naming pamilya. Sa sandaling iyong, naintindihan ko na. Hindi na ito simpleng kwento ng kataksilan. May mas malalim dito. May mas madilim. At kailangan kong malaman kung ano iyon bago pa huli ang lahat. Gabi na nang bumukas ang pinto ng aming bahay nang walang katok. Alam kong si Marco iyon. Siya lang ang may susi at siya lang ang papasok ng ganoon. Lalo na kung may bumabagabag sa kanyang isipan. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang pagod at pag-aalala. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang mga mata ay mapungay, at ang kanyang balbas ay hindi pa naahit. Ito ang itsura ng isang lalaking pasa ng bigat ng mundo. Ma, sabi niya, at ang boses niya ay basag. Si Isabel ba? Nagpunta dito kanina? Tumango ako at ang puso ko ay kumirot para sa kanya. Hindi niya alam na ang problemang iniisip niya ay mas malala pa pala ng 100 beses. Umupo siya sa silya sa tapat ko at isinupsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ma, sa tingin ko,
May ibang lalaki si Isabel. Ang mga salitang iyon ay parang isang biro ng tadhana. Kung alam niya lang. Kung alam niya lang na ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pinakamasamang hinala, nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagiging malamig ni Isabel sa kanya nitong mga nakaraang buwan, tungkol sa mga biglaang lakad tuwing Martes, tungkol sa mga dahilan na hindi ka panipaniwala. Sinabi niya, nasa yoga daw siya, kwento ni Marco. Pero tiningnan ko ang credit card statement natin, ma. Walang bayad sa gym. Sabi niya, nag-grocery. Pero wala namang dalang pinamili pag-uwi. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkalito, ang kanyang takot na baka nasisira na siya ng bait. Am I being paranoid, ma? Tanong niya. At ang mga mata niya ay puno ng luha. Nagiging praning na ba ako, ma? Umiling ako. Hindi, anak, sabi ko sa isang mahinang boses, hindi ka praning. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalinlangan, naging pagtataka. At pagkatapos, takot. May alam ka, ma? Tanong niya. At ang boses niya ay halos pabulong na lang. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Kailangan niyang malaman. Karapatan niyang malaman. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ni Isabel. Mula sa ilalim ng una ng sofa, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Naiwan niya kaninang umaga, paliwanag ko. Hindi ko dapat tiningnan, Marco. Pero nakita ko ang litrato ng papa mo. Ang pangalan ng kanyang ama ang nagpabago sa lahat. Inabot ko sa kanya ang cellphone. Ang passcode, birthday ni Leo, sabi ko. Habang siya ay nanginginig na binubuksan ng telepono, tumayo ako at nagpunta sa kusina. Nagpakulo ako ng tubig para sa tsa, hindi dahil gusto naming uminom, kundi dahil kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong kumilos para hindi ako gumuho. Mula sa kusina, rinig ko ang kanyang mga reaksyon, isang pigil na paghinga, isang mahinang mura, at pagkatapos, isang tunog na parang isang pusong nadudurog, isang hikbi. Nang bumalik ako sa sala, hawak-hawak niya pa rin ang cellphone, pero ang kanyang mukha ay walang kulay. Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Si Papa, sabi niya, at ang kanyang boses ay garalgal. Natutulog siya kasama si Papa, ang tatay ko at ang asawa ko. Hindi niya matapos ang kanyang mga salita. Ang sakit ay masyadong matindi. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko, ang 4 na taon, ang pagpapatuloy ng relasyon matapos mamatay ang kanyang ama. At ang pangalan na nagbigay ng huling dagok. Sino si A? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa tingin ko, si Anton. Ang mukha ni Marco ay nag-iba. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na nakakatakot. Yung hayop na yon, sigaw niya at tumayo siya. Papatayin ko siya, papatayin ko silang dalawa. Hindi! Ang boses ko ay naging matigas at puno ng awtoridad. Pinigilan ko siya. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Mag-isip muna tayo. Mag-isip? Sagot niya. At ang kanyang boses ay puno ng pait. Masinira nila ang pamilya natin. Niloko ako ni Isabel. Pinagtaksilan ka ni Papa at si Anton, pinsan ko. Ngunit sa gitna ng aming pagtatalo, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa aming lahat. Nagkatinginan kami ni Marco. Isang boses ng babae ang narinig namin mula sa labas. Mrs. Sullivan, ako po si Detective Santos, pulis po. Ang mundo namin, na kanina lang ay gumuho, ay parang lalo pang yumanig. Pulis, bakit? Anong kailangan nila? Bago pa ako makasagot, ibinulong ko kay Marco. Itago mo yan. Itinuro ko ang cellphone. At habang nagmamadali siyang itago ang ebidensya ng isang kasalanan, binuksan ko ang pinto para harapin ang isang bagong problema na hindi namin inaasahan. Ang babaeng nasa labas ng pinto ay mukhang propesyonal at seryoso, si Detective Santos. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang sinusuri niya ang bawat kilos ko. Magandang gabi po, Mrs. Sullivan, sabi niya, habang ipinapakita ang kanyang badge. Pasensya na po sa abala.
Kailangan ko lang po kayong makausap tungkol sa pagkamatay ng inyong asawa. Ang mga salitang iyon, pagkamatay ng inyong asawa, ay nagdulot ng isang matinding kaba sa aking dibdib. Bakit ngayon pa? Matapos ang 5 taon, bakit ngayon pa nila bubuksan muli ang kaso? Pinapasok ko siya sa aming sala at tamang-tama namang bumalik si Marco mula sa likod bahay na ngayon ay may isang blangkong ekspresyon sa mukha. Ang galing niyang magtago ng damdamin. Isang bagay na siguro ay namana niya sa akin. Umupo si Detective Santos at inilabas niya ang kanyang maliit na notebook. Mrs. Sullivan, simula niya, muli po naming binubuksan ang investigasyon sa pagkamatay ni Mr. Arturo Sullivan. Tumingin siya sa akin. May mga bagong alegasyon po kasing lumabas. Alegasyon? Anong klaseng alegasyon? Ang asawa ko po ay namatay dahil sa atake sa puso, sabi ko. At sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses. Nakita po iyon sa kanyang death certificate. Tumango si Detective Santos. Opo, iyon po ang nakasulat sa opisyal na record, sabi niya. Ngunit nakatanggap po kami ng isang impormasyon na nagsasabing ang kanyang pagkamatay ay maaring hindi dahil sa natural na sanhi. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng aming sala. Hindi natural na sanhi, ibig sabihin, pinatay siya? Ang isip ko ay biglang napuno ng mga imahe mula sa cellphone ni Isabel, ang mga mensahe, ang mga sikreto, ang mga kasinungalingan. Sino po ang may access sa mga gamot ni Mr. Sullivan noong mga huling linggo niya? Tanong ng detective. Sinabi ko sa kanya ang totoo na kami lang ni Arturo. Ngunit bigla kong naalala. Teka, sabi ko, hindi pala. Nitong mga huling buwan, si Isabel. Tinutulungan niya si Arturo sa pag-inom ng gamot. Dating nurse kasi siya. Nakita ko ang pagsusulat ng detective sa kanyang notebook. Bawat salita ko ay itinatala niya. So, ang inyong manugang po ay may access sa kanyang mga gamot? Tanong niya, tumango ako. Noon, ang tulong ni Isabel ay isang malaking bagay para sa akin. Ngayon, ito ay nagiging isang nakakatakot na posibilidad. Detective, tanong ko. Sino po ang nagreklamo? Sino ang nagsabi ng mga aligasyong ito? Nag-atubili siya sandali. Ang reklamo po ay anonymous, Mrs. Sullivan, sabi niya. Pero ang nagreklamo ay nagbigay ng mga napaka-espesipikong detalye. Mga detalye tungkol sa gamot, sa mga pag-aaway ninyo raw ng inyong asawa, at tungkol sa isang motibo sa pera. Anong motibo sa pera? Sabat ni Marco, at ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Walang malaking pera ang mga magulang ko. Dito na ibinagsak ni Detective Santos ang pangalawang bomba. Ayon po sa reklamo, sabi niya, habang binabasa ang kanyang notebook, ang inyong ama ay may isang life insurance policy. Natahimik ang buong sala. Maging ang hangin ay parang tumigil sa pag-ihip. Tumingin sa akin si Marco at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bakas ng pagdududa. Kahit sandali lang, nakita ko. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang isipin na kahit ang sarili mong anak ay maaring mag-isip na kaya mong gawin ang isang karumal-dumal na bagay. Sinabi ko sa detective na wala akong alam tungkol sa insurance na yon. At doon, sa gitna ng aming pagkalito, nagkasundo kaming buksan ang aming mga lumang bank records at natagpuan namin ito. Isang malaking bayad sa isang insurance company 3 buwan bago mamatay si Arturo. Isang transaksyon na nakatago sa ilalim ng kategoryang medical expenses. Isang transaksyon na si Isabel mismo ang nag-asikaso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Si Isabel may access sa gamot. Si Isabel may access sa pera. At ngayon, si Isabel ang posibleng nasa likod ng reklamong naglalagay sa akin sa alanganin. Bago umalis si Detective Santos, may sinabi siya na tumatak sa aking isipan. Mrs. Sullivan, sabi niya, sa ngayon, kayo pa rin po ang aming person of interest. Ang reklamong ito ay isinulat para idiin kayo. Kung kayo po ay biktima ng isang frame-up, kailangan nating malaman kung sino ang may gawa at bakit. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa sala na mas lito at mas takot pa kaysa kanina.
Ang problema namin ay hindi na lang tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Ito ay tungkol na sa isang posibleng pagpatay at ang buhay at kalayaan ko ang nakataya. Ang gabi ay malamig pero ang galit sa puso ni Marco ay sapat na para painitin ang buong sasakyan. Nagmamaneho siya papunta sa isang lugar na hindi namin alam. Isang lugar na nakuha lang namin mula sa mga numerong nakatago sa isang litrato. GPS coordinates, isang bagay na hindi alam ng mga taong tulad ni na Arturo at Isabel na maaaring magturo sa kanilang pinakatatagong lihim. Dinala kami nito sa isang liblib na daan malapit sa lawa ng Taal. Ang daan ay madilim at baku-bako. Walang mga ilaw sa poste. Tanging ang liwanag lang mula sa aming sasakyan ang gumagabay sa amin. At doon, sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakita namin ito. Isang maliit na bahay bakasyunan o rest house. Nakatago sa likod ng mga puno. At sa labas, dalawang sasakyan ang nakaparada. Isang pilak na SUV at isang itim na pickup truck. Kay Isabel ang SUV, bulong ni Marco. At ang pick-up kay Anton. Ipinark niya ang aming sasakyan sa malayo, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dahan-dahan kaming bumaba at naglakad sa madamong gilid ng daan. Bawat yapak namin ay maingat. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon ay parang isang malakas na ingay sa katahimikan ng gabi. Nang makalapit kami, nakita namin ang liwanag mula sa bintana. May mga tao sa loob. Sumilip kami mula sa isang siwang sa pagitan ng mga halaman at doon sila, si Isabel at si Anton, nakaupo sa isang maliit na mesa. May mga kopita ng alak sa kanilang harapan. Nagtatawanan sila. Nagtatawanan na parang wala silang problema sa mundo. Parang hindi nila sinira ang isang pamilya. Parang hindi sila pumatay ng isang tao. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at sinimulan niyang i-record ang lahat. Ang mga dingding ng bahay ay manipis lang. Rinig na rinig namin ang kanilang usapan. Hindi ako makapaniwala na naniwala talaga ang matandang iyon, sabi ni Anton. At ang boses niya ay puno ng pagmamayabang. Kinagat niya ang pain. At ang detective mukhang naniwala rin sa buong kwento. Narinig ko ang tawa ni Isabel. Isang tawa na walang init. Isang tawa na malamig at matalim. Anonymous complaint, mga detalye, motibo sa pera, sabi ni Isabel. Sa loob ng isang linggo, sigurado akong aarestuhin na nila si Elena. Ang pangalan ko na binabanggit nila na parang isang basahan. Nanginginig ang aking mga kamay, pero pinilit kong manatiling tahimik. Kailangan kong marinig ang lahat. Gaano katagal bago natin makuha ang pera ng insurance? Tanong ni Anton. Ipinaliwanag ni Isabel ang kanilang plano. Kapag naaresto na raw ako dahil sa pagpatay kay Arturo, siya bilang nagdadalamhating manugang ay makukuha ang pera mula sa insurance company. Ang pera na 30 milyong piso. Hahatiin natin 50-50, sabi ni Anton. At kapag tapos na ang lahat, hihiwalayan ko na si Marco. Sasabihin kong na-trauma ako. Makukuha ko pa ang kalahati ng yaman niya. Ang mga salita nila ay parang mga lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Hindi lang sila mga manloloko, sila ay mga halimaw. Tumayo si Anton at lumapit kay Isabel. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Ang galing mo talaga, sabi niya. Yung paggamit mo sa pagiging makakalimutin kuno ni Arturo para mapalayo si Elena sa pag-aasikaso ng gamot niya. Napakatalino. Ngumiti si Isabel. Madali lang siyang manipulahin, sabi niya. Lalo na nung sinabi ko sa kanya na si Elena daw, sinisiraan siya sa mga kaibigan niya. Sinasabi raw ni Elena na sana mamatay na siya para matapos na ang paghihirap niya. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Hindi ko kailanman sinabi o inisip ang ganong bagay. Ngunit dahil sa kanilang lason, ang asawa ko ay namatay na naniniwalang kinamumuhian ko siya. Ang sakit ay hindi na masukat. At yung gamot, tanong ni Anton, dito na inamin ni Isabel ang pinakakarumal-dumal na detalye. Digoxin, sabi niya. Madaling kuhanin,
Hinalo ko sa kanyang mga regular na gamot sa loob ng 2 linggo. At nung gabing iyon, sa huling hapunan, nilagyan ko ng mas malaking dosis ang pagkain niya. Sapat na para magdulot ng atake sa puso, ang hapunan, ang kaldereta. Ang paborito ni Arturo, ang hapunan na inihanda niya, ay siya rin palang sandata niya. Sa loob ng 5 buwan, mayaman na tayo, sabi ni Isabel habang yumayakap kay Anton. At si Elena, mabubulok siya sa kulungan para sa isang krimen na tayo ang gumawa. Hinalikan niya si Anton. Sa sandaling iyon, hindi na kinaya ni Marco. Tumalikod siya at nakita ko ang kanyang mukha. Isang maskara ng galit, sakit at pagkasuklam. Sapat na ang aming narinig. Dahan-dahan kaming umatras pabalik sa kadiliman. Nang makasakay kami sa sasakyan, ang tanging tunog lang na maririnig ay ang nanginginig na paghinga ni Marco. Pinatay nila siya, bulong niya. Pinatay ni Isabel ang sarili kong ama. Tumingin ako sa madilim na daan sa aming harapan. Oo, sabi ko, at ang aking boses ay matigas na parang bato. At sinisigurado nilang ako ang magbabayad para dito, pero nagkakamali sila. Tumingin ako kay Marco. Nagkamali sila dahil narinig natin ang lahat. At ngayon, tayo naman ang lalaban. Ang giyera ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, sigurado akong hindi ako ang matatalo. Ang biyahe pabalik mula sa Taal ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay namin ni Marco. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makina ng sasakyan at ang mabibigat naming paghinga. Ang mga salitang narinig namin mula sa rest house ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan na parang isang sirang plaka. Decoxin, frame up, 30 milyong piso, mabubulok siya sa kulungan. Ang bawat salita ay isang patunay ng kanilang kasamaan, isang testamento sa lalim ng kanilang pagkakasala. Pagdating namin sa bahay, ang unang sinabi ni Marco ay, pupunta tayo sa pulis ngayon din, ma. Ipapakita natin sa kanila ang video, ang lahat ng narinig natin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit alam kong ito ay dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Umiling ako. Umupo ako sa paboritong upuan ni Arturo, ang upuang gawa sa sulihiya, at tiningnan ko ang aking anak. Hindi pa, Marco, sabi ko sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. Ano pong ibig ninyong sabihin na hindi pa? Tanong niya, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ma, narinig natin silang umamin. May ebidensya tayo. Ipinaliwanag ko sa kanya ang isang masakit na katotohanan. Anak, sabi ko, ang recording na ginawa mo ay kinuha ng walang pahintulot nila. Kinuha natin iyon habang tayo ay nakatago sa labas ng kanilang pribadong lugar. Sa korte, maaring sabihin ng isang magaling na abogado na iyon ay illegal recording. Isang fruit of the poisonous tree, maaari itong ibasura ng hukom. At kapag nangyari iyon, ano ang matitira sa atin? Ang salita natin laban sa salita nila. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. At ang cellphone ni Isabel, dagdag ko pa. Hindi ko dapat itinago ito. Maaari pa nila akong kasuhan ng pagnanakaw. Gagamitin nila ang lahat para baliktarin ang sitwasyon. Sila ang magmumukhang biktima at tayo ang magmumukhang masama. Kung ganoon, ano po ang gagawin natin? Tanong niya. At sa kanyang boses, narinig ko ang simula ng desperasyon. Hahayaan na lang ba natin silang manalo? Doon, sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang ideya na mapanganib. Isang ideya na nangangailangan ng tapang at tamang tiyempo. Hindi, sabi ko. Hindi natin sila hahayaang manalo. Kung kailangan natin ng isang pag-amin, bibigyan natin sila ng isang entablado para gawin ito. Isang entablado kung saan hindi nila matatanggihan ang kanilang mga salita. Tumingin sa akin si Marco naguguluhan. Ang testamento ni Papa mo, sabi ko. Ang kanyang huling habilin, ang kanyang will. Hindi pa formal na naisasara ang kanyang ari-arian dahil sa issue ng insurance na yan. Gagamitin natin iyon. Nagsimula kong ipaliwanag ang aking plano.
Isang plano na parang kinuha sa isang pelikula. Tatawagan natin ang abogado ng pamilya, si Attorney Reyes, sabi ko. Sasabihin natin na dahil sa investigasyon ng pulis, kailangan nating magkaroon ng isang formal na pagbasa ng huling habilin ni Arturo. Isang family conference. At kailangang naroon ang lahat. Lahat? Tanong ni Marco. Oo, lahat, sagot ko. Ikaw bilang anak, ako bilang asawa, at si Isabel bilang manugang at ina ng nag-iisang apo. At dahil sangkot ang kapatid ni Arturo sa usapin ng ari-arian, kailangan din nating imbitahan ang kinatawan niya. Walang iba kundi si Anton. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Marco. Ang ideya na makasama ang dalawang taong iyon sa iisang silid ay parang isang bangungot at hindi lang sila, dagdag ko pa. Sasabihin ko kay Detective Santos na magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa ari-arian at dahil ako ang suspect niya, mas mabuti kung naroon din siya para marinig ang lahat, para maging opisyal na saksi. Ano pong punto nito, ma? Tanong ni Marco. Mag-uusap lang tayo tungkol sa mga dokumento. Hindi, sabi ko, at ngumiti ako sa kauna-unahang pagkakataon ng gabing iyon. Ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti na malamig at puno ng determinasyon. Sa simula, oo, hahayaan natin silang maging komportable. Hahayaan natin silang isipin na kontrolado nila ang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, kapag hindi na sila nag-iingat, doon natin ibabagsak ang ating bitag. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong gagawin ko, ngunit alam kong iyon ang tamang paraan. Kailangan naming ilagay sila sa isang silid kung saan may mga opisyal na tao, isang abogado at isang pulis. Isang silid kung saan ang bawat salita ay may bigat. Isang silid kung saan hindi sila maaaring tumakbo. Ang aming tahanan na ginawa nilang lugar ng kanilang kataksilan ay siya ring magiging lugar ng kanilang pagbagsak. Ang plano ay nagsisimula pa lang at kailangan naming maging maingat sa bawat hakbang. Dahil sa larong ito, isang maling galaw lang at kami ang matatalo. Kinabukasan, sinimulan naming isagawa ang plano. Tinawagan ni Marco si Attorney Reyes at itinakda ang pagpupulong sa Biyernes ng hapon. Pumayag naman agad ang abogado, lalo na nang malaman niyang may investigasyon na nagaganap. Ako naman ang tumawag kay Detective Santos. Tulad ng inaasahan, naging interesado siya sa ideya ng isang family conference. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon para obserbahan kaming lahat ng sabay-sabay. Habang papalapit ang araw ng Biyernes, ang tensyon sa aming bahay ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit. Halos hindi kami makatulog ni Marco. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, ang bawat tawag sa telepono, ay nagdudulot ng kaba sa aming dibdib. Pakiramdam namin ay anumang oras may mangyayaring masama at hindi kami nagkamali. Miyerkules ng gabi, habang naghahapunan kami, tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan ko ito at ang mga salita sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Tigilan na yun na ang pag-iimbestiga, sabi sa mensahe. O baka magkaroon ng aksidente ang apo mo. Kasama ng mensahe ay isang litrato. Isang litrato ni Leo na kuha ng araw na iyon mismo habang naglalakad siya palabas ng kanyang eskwelahan. Malayo ang kuha pero malinaw. Malinaw na pinagmamasdan nila siya. Malinaw na kaya nilang saktan ang aking nag-iisang apo. Ang cellphone ay nahulog mula sa aking nanginginig na kamay. Ma, anong problema? Tanong ni Marco. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Agad niyang tinawagan ang bahay ng kanyang biyenan kung saan pansamantalang nakatira si Leo. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Sa wakas sumagot sila. Ligtas si Leo. Ligtas siya. Sa ngayon, hayop sila, sigaw ni Marco. Pati bata idadamay nila. Tatawagan ko na ang pulis, ma. Hindi na ito tama. Ngunit pinigilan ko siya. Ang takot sa aking dibdib ay totoo, ngunit sa likod ng takot na iyon, may isa pang emosyon na nabuhay. Galit. Isang dalisay na galit. Ang pagbabanta sa aking apo ay ang kanilang pinakamalaking pagkakamali.
Huwag, sabi ko, at ang aking boses ay malamig na parang yelo. Ito na ang hinihintay natin, natatakot na sila, nagpapanik na sila. At kapag ang isang tao ay nagpapanik, dun sila nagkakamali. Dito na pumasok sa isip ko ang pangalawang bahagi ng aking plano. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, papakita ko sa kanila kung paano maglaro ang isang taong wala nang ikakatakot na mawala. Nang gabing iyon, hindi kami natulog ni Marco. Nagpunta kami sa isang 24 oras na internet cafe sa bayan. Gumawa kami ng isang bagong email address, isang anonymous na email. At mula doon, bumuo ako ng isang maikling mensahe. Isang mensaheng ipapadala namin hindi kay Isabel, kundi kay Anton. Si Anton sa tingin ko, ang mas mahinang kawing. Siya ang mas duwag. Ang mensahe ay simple lang. Alam ko ang tungkol sa digoxin. Alam ko ang tungkol sa rest house. At alam ko ang tungkol sa insurance fraud. May 24 oras ka para mag-transfer ng 15 milyong piso sa account sa ibaba. Kung hindi, ibibigay ko sa pulis ang ebidensya na si Isabel ang pumatay kay Arturo. Siya ang makukulong. Ikaw makakalaya. Ang pagpili ay nasa iyo, isang kaibigan. Nag-set up si Marco ng isang cryptocurrency wallet. Hindi matutuntun, anonymous. Nagba-blackmail po kayo, ma? Tanong ni Marco, hindi makapaniwala. Hindi, sagot ko. Pinapipili ko siya, pera o si Isabel. Kung magbabayad siya, patunay iyon na alam niya ang tungkol sa pagpatay. Kung hindi siya magbabayad, pero magpapanik siya, kukontakin niya si Isabel. Gagawa sila ng isang bagay na hangal. Sa kahit anong paraan, magkakamali sila. Pinindot namin ang send. At naghintay kami. Ang paghihintay ay parang isang torture. Ngunit pagkalipas ng halos 2 oras, isang tawag ang pumasok sa aking personal na cellphone. Si Anton. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay pilit na pinapakalma. Tita Elena, sabi niya, kailangan po nating mag-usap. Kayo lang po at ako. Bukas, tanghali, sa rest house. Mag-isa lang po kayong pumunta o mawawala ang anak ni Marco. Ibinaba niya ang telepono. Nagkatinginan kami ni Marco. Ang pain ay kinagat niya, ngunit ang pain na yon ay ako. Hindi po kayo pupunta, ma, sabi ni Marco. At ang kanyang boses ay puno ng takot. Papunta po kayo sa isang patibong. Oo, sagot ko. Alam ko. Ngunit ito na ang ating pagkakataon. Isang pagkakataon para tapusin ang lahat ng ito. Ipinakita ko sa kanya ang aking plano. Maglalagay ako ng hidden recorder. Sasabihin ko sa kanya na nire-record ko ang usapan para maging legal ito. At bibigyan ko siya ng isang alok na hindi niya matatanggihan. Isang pekeng pag-amin. Sasabihin kong ako ang pumatay kay Arturo dahil sa selos. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang ibalik ang pera ng insurance at palayain si Marco mula kay Isabel. Kapag pumayag siya, kapag inamin niya sa recording na mayroon ngang pagpatay na naganap, doon huli na siya. Ang plano ay perpekto sa aking isipan, ngunit sa puso ko, alam kong papasok ako sa lungga ng mga ahas at hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay. Ang umaga ng araw na iyon ay kakaiba. Ang sikat ng araw ay maliwanag, ngunit parang walang init. Ang hangin ay sariwa, ngunit parang hirap akong huminga. Bago ako umalis, dumaan muna ako sa istasyon ng pulis. Kinausap ko si Detective Santos. Ipinakita ko sa kanya ang mga text message na may pagbabanta sa buhay ni Leo. Agad siyang nag-alala at nag-alok ng proteksyon. Sa tingin ko po, alam ko kung sino ang nagpadala nito, sabi ko sa kanya. At makikipagkita po ako sa kanila ngayong tanghali. Sinasabi ko lang po ito sa inyo para kung sakaling may mangyari sa akin. Kumunot ang noo ng detective. Mrs. Sullivan, kung nasa panganib po kayo, sabi niya. Maglalagay po ako ng recording device, sabi ko. At legal po ito. Kung tama po ang hinala ko, ang recording na yon ang magpapatunay sa lahat. Ibinigay ko sa kanya ang address ng rest house. Kung hindi po ako tatawag sa inyo bago mag-alauna, may problema na po, sabi ko. Isang maliit na kasinungalingan pero kailangan kong siguraduhin na may darating na tulong kung sakaling magkamali ang lahat. Iniwan ako ni Marco kalahating milya mula sa rest house.
Tinulungan niya akong ikabit ang maliit na recording device sa ilalim ng aking damit. Ang mikropono ay nakatago sa kuwelyo ng aking blusa. "Mag-iingat po kayo, ma," sabi niya, at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at pag-aalala. "Pangako," sabi ko, "kung hindi ako makabalik, ang USB na nasa loob ng libro ni Papa mo, ibigay mo sa pulis." Hinalikan ko siya sa pisngi at nagsimula akong maglakad. Ang bawat hakbang sa masukal na daan papunta sa rest house ay parang isang hakbang papunta sa isang hindi kilalang panganib. Ang aking mga tuhod ay nananakit, ngunit ang aking determinasyon ay mas malakas. Sa wakas, natanaw ko na ang bahay. Ang pick-up truck ni Anton ay nakaparada sa labas. At habang papalapit ako, bumukas ang pinto. Si Anton. Nakatayo siya roon, nakangiti. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa. At sa likod niya, nakita ko si Isabel, nakaupo sa mesa. "Tita Elena," bati ni Anton, na para bang isa lang itong ordinaryong pagbisita. "Tuloy po kayo, marami po tayong kailangang pag-usapan." Umakyat ako sa maliit na hagdanan ng beranda. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Bago pa ako makapasok, nagsalita ako ng malinaw at malakas. "Bago tayo magsimula, Anton," sabi ko, "nais kong malaman ninyo na nire-record ko ang ating pag-uusap para sa aking proteksyon." Ang ngiti ni Anton ay hindi nawala. "Siyempre po, tita," sabi niya. "Wala naman po kaming tinatago." Ngunit nang humakbang ako papasok sa loob ng bahay at nakita ko ang ekspresyon sa mukha ni Isabel, isang ekspresyon na malamig, mapanuri at puno ng tagumpay, alam ko na, nagkamali ako. Isang napakalaking pagkakamali. Sa ibabaw ng mesa sa harapan ni Isabel ay may isang baril, isang itim na revolver. "Actually, Elena," sabi ni Isabel sa isang malambing ngunit nakakakilabot na boses, "wala kang nire-record na kahit ano." Ipinakita niya ang kanyang cellphone at sa screen nito, nakita ko ang isang app na may mga salitang signal jammer. "Yung device na suot-suot mo," dagdag pa niya, "ay matagal nang walang silbi. Nakikinig kami sa mga tawag mo. Binabasa namin ang mga email mo. Alam namin ang lahat ng iyong mga plano." Narinig ko ang pag-click ng lock sa pinto sa likuran ko. Ikinandado ako ni Anton sa loob. "Umupo ka," utos ni Isabel. Ang bitag na inihanda ko para sa kanila ay ako pala ang nahuli. "Paano?" "Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig," tumawa si Anton. "Simula kahapon, tita," sabi niya. "Pagkaalis ninyo dito, nilagyan ko ng tracker ang sasakyan ni Marco at naklone ko ang cellphone mo. Madali lang pala kapag alam mo ang mga tamang tao. Narinig namin ang bawat plano ninyo, maging ang pagpunta mo kay Detective Santos. Kaya kinansela ko ang meeting ninyo," sabi ni Isabel. "Tumawag ako sa kanya kaninang umaga gamit ang numero mo. Sinabi kong masama ang pakiramdam mo, naniwala naman siya. Ang lahat ng aking pag-iingat, ang lahat ng aking plano, ay gumuho sa isang iglap. Naunahan nila ako, naloko nila ako." "Heto ang mangyayari," sabi ni Isabel, habang tumatayo at naglalakad palibot sa mesa na parang isang pusang naglalaro sa kanyang huling daga. "Susulat ka ng isang confession, isang totoong confession, na pinatay mo si Arturo dahil nalaman mo ang aming relasyon. Nanilason mo siya. Pagkatapos, susulat ka ng isang suicide note. At dito mismo sa rest house na ito, kikitilin mo ang sarili mong buhay. At kung tatanggi ako, tanong ko, babarilin ka namin at papalabasin na nagpakamatay ka pa rin," sagot ni Anton. "Pero mas magulo yun, mas maraming tanong. Ito, mas malinis. Sila ay mga demonyo. Mga demonyo na may mukha ng anghel. Inisip nila ang lahat. Maging ang pagligaw kay Marco, pinadalhan nila ng peking text mula sa cellphone ko na may emergency daw si Leo sa eskwelahan. Habang kami ay nag-uusap dito, ang anak ko ay nagpapanik at nagmamaniho papunta sa maling direksyon. Ako ay nag-iisa, walang tulong na darating. Walang makakaalam kung ano ang totoong nangyari. Itinulak nila sa aking harapan ang isang papel at isang ballpen. "Sumulat ka na," utos ni Anton. "Wala tayong buong araw." Kinuha ko ang ballpen. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang takot sa aking puso
ay napalitan na ng isang kakaibang kalinawan. Alam kong ito na ang katapusan. Ngunit kung ito man ang magiging huling pagkakataon na hahawak ako ng panulat, sisiguraduhin kong ang isusulat ko ay ang katotohanan. Hawak ko ang panulat at ang papel sa aking harapan ay blangko. Ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Kailangan ko ng oras. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. O kung hindi man, isang paraan para iwan ang isang mensahe, isang huling testamento. Gusto ninyo ng detalyadong confession, tama? Tanong ko at tiningnan ko si Isabel. Para maging kapani-paniwala, tumango siya. Napakadetalye, sabi niya. Mga pangalan, petsa, kung paano mo ginawa. Lahat. Kaya nagsimula akong sumulat. Ngunit hindi isang confession ang isinulat ko. Sinimulan ko sa mga salitang, ako, si Elena Sullivan, na sa tamang pag-iisip ay nagpapatunay na ang lahat ng isusulat ko dito ay totoo. Hindi nila nakikita ang aking isinusulat mula sa kanilang kinatatayuan, ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang pagiging kampante, iyon ang naging kahinaan nila. Habang nagsusulat ako, kinausap ko sila. Tinanong ko sila tungkol sa lahat. Saan ninyo nakuha ang digoxin? Tanong ko. At si Isabel sa kanyang pagmamayabang ay ikinuwento ang lahat. Sa isang kaibigan sa Canada, sabi niya, in-order online, pinadala sa isang P.O. box, walang bakas. Isinulat ko yon. Ang insurance fraud, ang trust fund, tanong ko kay Anton. At siya naman, buong pagmamalaking inamin na ideya niya ang lahat. Ang pagpapapirma kay Arturo ng mga dokumentong akala nito ay para sa lupa, ang pamemeke ng pirma sa insurance. Lahat ng kanilang sinasabi, bawat detalye ay isinusulat ko sa papel. Ang papel na ito ay hindi na isang suicide note. Ito na ang kanilang death warrant. Tapos ka na ba? Tanong ni Isabel, naiinip na. Malapit na, sabi ko. At habang isinusulat ko ang mga huling salita, ginawa ko na ang aking huling desperadong galaw. Napansin ko kanina pa ang isang maliit na detalye, ang baril sa mesa. Nang suriing ito ni Isabel kanina, ibinalik niya ito sa mesa ng padaskol. Ang hawakan nito ay nakaturo sa gitna ng mesa, hindi sapat na malapit para maabot ko, pero sapat na malapit para maitulak ko. Isa na lang, sabi ko at tiningnan ko sila. May isang bagay kayong hindi alam, isang bagay na hindi ninyo na-clone, isang bagay na sisira sa inyo. Nakita ko ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Ang abogado ko, sabi ko, sa isang kalmadong boses. 2 araw na ang nakalipas, nagpadala ako sa kanya ng isang selyadong sobre. Ang utos ko, buksan niya ito kung may mangyari sa akin. Nasa loob noon ang lahat ng nalaman ko. Ang mga kopya ng inyong mensahe, ang mga financial records, lahat. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Pero sa kanilang pagpapanik, hindi na nila alam kung ano ang totoo. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Anton. Ngunit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Talaga ba? Ngumiti ako ng malamig. Habang sila ay naguguluhan, iyon na ang aking pagkakataon. Sumugod si Isabel para kunin ang baril. Sumugod ako para itumba ang mesa. Sa lakas ng adrenaline, naitulak ko ang mesa ng buong puwersa. Lumipad ang baril sa sahig. Nagkalat ang mga papel. Natumba si Isabel. Sinubukan akong hawakan ni Anton, ngunit siniko ko siya sa sikmura. Bumagsak siya, hirap huminga. Mabilis kong tinakbo ang pinto. Nakalock. Siyempre, nakalock. Nakuha na ni Isabel ang baril. Itinutok niya ito sa akin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag kang gagalaw, sigaw niya. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang yumanig sa buong bahay. Ang bintana sa likuran ni Isabel ay biglang gumuho, si Marco. Sumugod siya papasok na parang isang ligaw na hayop at binangga niya si Isabel mula sa likuran. Pumutok ang baril. Ang bala ay tumama sa kisame. Nag-agawan sila sa baril. Labas ma, sigaw ni Marco, at ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa mga bubog. Ngayon na, sa likuran niya sa nabasag na bintana, nakita ko ang iba pang mga anino. Si Detective Santos. 2 unipormadong pulis. Tumatakbo sila papunta sa amin. Sinubukang tumakas ni Anton,
ngunit itinid ko ang aking paa. Isang maliit na ganti pero masarap sa pakiramdam. Bumagsak siya sa sahig. At sa loob lang ng ilang segundo, napuno na ng mga pulis ang silid. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Pinusasan sina Isabel at Anton. Binasa sa kanila ang kanilang mga karapatan. Ang papel na sinulatan ko ay maingat na kinuha bilang ebidensya. At ang cellphone ni Marco ay nagpapakita ng video na kuha niya mula sa labas ng bintana. Bawat pagamin, bawat salita, lumapit sa akin si Detective Santos. Mrs. Sullivan, sabi niya, at ang kanyang mukha ay isang halo ng paghanga at pagkadismaya. Muntik na po kayong mapahamak, tumingin ako sa kanya. Pero hindi po ako napahamak, sabi ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-agos ng lunas sa aking katawan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, ngunit nanatili akong nakatayo. Matatag, ang laban ay tapos na, at kami ang nanalo. Lumipas ang 3 buwan. Ang malamig na hangin ng Enero ay dumadampi sa mga bintana ng aming bahay dito sa Batangas. Ang dating tensyon, ang dating takot na bumalot sa bawat sulok ng tahanang ito ay napalitan na ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang katahimikan na nagpapagaling. Ang mga paglilitis ay naging mabilis. Mas mabilis kaysa sa aming inaasahan. Sa harap ng napakaraming ebidensya, ang video recording ni Marco, ang isinulat kong testimonya sa rest house, ang mga financial records na nagpapatunay sa kanilang pandaraya, walang nagawa ang mga abogado ni na Isabel at Anton, kundi payuhan silang umamin na lang sa kasalanan. Wala na silang lusot. Si Isabel, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. 25 taon bago siya maaaring humiling ng parol. 25 taon. Mahabang panahon iyon para pagbayaran ng isang buhay na kinuha niya ng walang awa. Si Anton naman, 15 taon. Para sa kanyang pakikipagsabuatan sa pagpatay at pandaraya. Ang 30 milyong piso mula sa insurance ay naibalik na sa amin. Isang pera na nabahira ng dugo. Isang pera na hindi ko kailanman nanaisin. Ang malaking bahagi nito ay inilagay ko sa isang trust fund para sa pag-aaral ng aking apo, si Leo. Ang natira ay sapat na para mapanatili ang aming farm at para siguraduhin hindi ako magiging pabigat kaninuman sa aking pagtanda. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nangyari sa loob ng korte. Ang tunay na tagumpay ay nangyayari araw-araw dito sa loob ng aming tahanan habang pinapanood ko ang aking pamilya na unti-unting bumabangon mula sa pagkawasak. Si Marco at si Leo ay pansamantalang bumalik dito sa farm. Ang bahay na ito na dating simbolo ng sakit ay naging kanlungan nila, naging lugar ng kanilang paghilom. Si Marco ay nagsimula ng ngumiti muli. At si Leo, kahit na sa kanyang murang edad na 13, ay sinusubukan niyang maging matatag. Alam na niya ang lahat, ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang lolo. Masakit, pero kailangan. Dahil ang katotohanan, gaano man kapait, ay mas mabuti pa rin kaysa sa isang matamis na kasinungalingan. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Marco sa beranda, may sinabi siya sa akin. Ma, sabi niya, tumawag ang abogado ni Isabel. Gusto niya raw makita si Leo. Ang hininga ko ay sandaling tumigil. Ang kapal ng mukha niya. Matapos niyang aminin na si Leo ay isa lamang kasangkapan para sa kanya. Isang paraan para makapasok sa aming pamilya. Ngayon ay gusto niya itong makita. Anong sabi ni Leo? Iyon ang tanging tanong ko. Ayaw niya, ma, sagot ni Marco. Sabi niya, hindi na niya gustong makita pa ang nanay niya. Nakita ko ang sakit sa mga mata ng aking anak. Ang sakit ng isang ama na hindi alam kung paano aalisin ang pighati sa puso ng kanyang anak. Pero paano kung magbago ang isip niya balang araw, ma? Tanong niya. Paano kung sisisihin niya ako dahil pinaglayo ko sila? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Marco, sabi ko, ang desisyon mo ngayon ay para protektahan siya. Kapag handa na siya, kapag sapat na ang kanyang gulang para harapin ang lahat, susuportahan mo siya. Pero ngayon,
Ang kailangan niya ay kaligtasan. At si Isabel, hindi siya ligtas para sa batang iyon. Ang mga araw ay lumipas na puno ng mga ganitong usapan. Mga usapang mahirap, pero kailangan. Pinag-usapan namin ang tungkol sa galit. Ang galit ni Marco kay Isabel, kay Anton, at maging sa kanyang ama. "Paano po kayo naging kalmado, ma?" Tanong niya sa akin isang beses. "Niloko ka po ni Papa. Hindi po ba kayo galit?" Ngumiti ako ng malungkot. "Galit ako, anak," sabi ko. Araw-araw may isang parte sa akin na galit sa kahinaan ni Arturo. Ngunit, malaya na rin ako. Malaya na ako sa pag-iisip kung bakit siya naging malamig sa akin. Malaya na ako sa pagdududa sa aking sarili. Masakit ang katotohanan, pero mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa aparador ni Arturo, may nakita akong isang kahon. Ang kahon ng kanyang mga personal na gamit mula sa ospital. Ang kanyang pitaka, ang kanyang relo, at ang kanyang wedding ring. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobre, medyo naninilaw na. Nakasulat dito ang aking pangalan sa sulat kamay ni Arturo. Ang totoong sulat kamay niya, hindi ang peking pirma na ginamit ni Isabel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. "Elena, mahal ko, iyon ang simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ako'y isang duwag dahil hindi ko ito nasabi sa iyo ng harapan. Nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na sinira ang lahat ng maganda sa ating buhay. Pinagtaksilan kita sa paraang hindi ko kayang ipaliwanag o bigyan ng katwiran. Nagsimula ako ng isang bagay na hindi ko na napigilan at nilason nito ang lahat. Ikaw ay karapat-dapat sa higit pa sa akin. Ang problema ay laging nasa akin. Ang aking kahinaan, ang aking pagiging makasarili. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kailanman. Ikaw ay isang kahanga-hangang babae, Elena. Mas matatag kaysa sa akin. Sana mahanap mo ang kapayapaan. At sana mapatawad mo ako balang araw. Arturo." Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa aking mga mata. Ang unang beses na iniyakan ko si Arturo mula nang malaman ko ang katotohanan. Hindi luha ng pangungulila, kundi luha para sa nasayang na panahon, sa nasayang na pagmamahal. Itinupi ko ang liham at ibinalik sa kahon, hindi nito binabago ang anumang nangyari. Ngunit nagbigay ito ng isang uri ng pagsasara, isang pag-amin mula sa kabilang buhay, isang huling paalam. Ngayon, habang tinitingnan ko ang aking pamilya, ang aking anak na unti-unting bumabangon at ang aking apo na muling natututong magtiwala, alam ko na ang aking bagong layunin sa buhay, ang dating Elena, ang mahinang biyuda, ay wala na. Ang natitira ay isang lola, isang ina, isang tagapagtanggol, isang babaeng natutong lumaban. Tinawag ako ni Isabel na matanda na para bang ito ay isang insulto. Ngunit natutunan niya sa isang napakasakit na paraan na ang katandaan ay hindi kahinaan. Ang katandaan ay karanasan, ang katandaan ay pasensya, ang katandaan ay karunungan. Oo, ako ay 70 taong gulang. Nakaligtas ako sa pagtataksil sa mga plano ng pagpatay at sa tangkang pagdiin sa akin sa isang krimen na hindi ko ginawa. Pinabagsak ko ang mga pumatay sa aking asawa gamit lamang ang aking isip at determinasyon. Ako ay matanda. At ang pagiging matanda ay nangangahulugang ako ay mapanganib sa paraang hindi kayang isipin ng mga mas bata. At hinding-hindi na ako muling mamaliitin. Ang giyera ay tapos na. Ang katarungan ay nanalo at si Elena Sullivan ay nagsisimula pa lang sa kanyang bagong buhay. Isang bagong simula.